Hello and good day to everyone. Isa pong mapagpalang bagong taon po sa ating pong lahat. At ito nga po ang pinakaunang devotional study po natin sa taong 2024 at pinamagatan ko nga po itong God wants us to know Him. God wants us to know Him. So una at pangunahing ninanais po ng Diyos para sa tao ay makilala po natin siya o makilala siya. So kung ikaw ay isa ng mananampalataya ni Kristo, mula po nung tayo po'y sumampalataya kay Jesus, nakilala natin siya bilang tagapagligtas, as a Savior. Ngunit, hindi lang kalooban ng Diyos na makilala natin siya bilang Savior o tagapagligtas, kundi nais din ng Diyos na makilala natin siya bilang Panginoon o Lord ng ating pong mga buhay, na may malalim na pagkakakilala po sa Kanya. Ito nga po ay personal at intimate. O ibig sabihin po, malapit na ugnayan. So para sa iyo, gaano po ba kahalaga na makilala mo siya? So ang totoo po nito, buhay po natin, buhay mo, buhay ko, ang nakasalalay kung ano ang pagkakakilala natin sa Diyos. Sinabi nga po ni Jesus sa John 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. So lubhang napakahalaga nga po pala na makilala po natin siya dahil ito ang susi sa buhay na walang hanggan. Sabi din po ni Paul sa Colossians chapter 3, no, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, which Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on earth. So sabi niya, seek those things above. Set your mind on things above. It means to seek God, to know Him. Kilalanin po natin siya. So ano po ba ang pangunahing rason bakit gusto o nais ng Diyos na makilala natin siya? Ito po ay sa kadahilan ng gusto niyang mahalin natin siya. To love Him. Ito ang pinakaunang utos o commandment sa Biblia. And you shall love the Lord with your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Malin mo ang Panginoong Diyos mo, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Now, habang nakikilala po natin siya ng mas malalim, mas lalong napapaunawa po sa atin ang tunay na pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So kapag lalong lumalalim ang pagkakaunawa at kaalaman natin sa pag-ibig ng Diyos, lalo naman natin siyang minamahal. To know Him is to love Him. Knowing God is loving Him. Hindi lamang po 'yan dahil unang-una po siya po ang nagmahal po sa atin. Sabi po ng 1 John chapter 4, we love Him because He first loved us. Minahal natin siya dahil una niya tayong minahal. Ngunit makikita po natin sa Biblia na ang Diyos ang laging lumalapit sa tao at hindi ang tao ang nagkukusan lumapit sa Diyos. So inihayag o pinakilala niya o pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Joseph, sino pa, kay Moses, mga Israelita. So gumagawa po siya ng paraan o gumawa po siya ng kaparaanan para po sa kanila para makaugnay o maka-fellowship ang Diyos at magkaroon po ng relasyon po sa kanila. At ang pinakamalaking revelasyon o kahayagan kung sino ang Diyos, yun nga po ay nang isinugo niya o nung ang kanyang kaisa-isang anak ay pumarito sa mundo, si Jesucristo, para lubusang makilala siya o maipakilala kung sino siya. Hindi lamang po sa mga Hudyo, kundi maging ang lahat ng tao. So, ang anak ng Diyos, si Jesus, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. So, kaya nga po sa John chapter 14, pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili na siya bilang anak ng Diyos at ang kanyang anak ay isa. Ang kanyang ama ay isa. I and the Father are one. Sabi niya. John 10:30. Sabi niya, and the Father are one. So, iisa. So, dito nagpakilala si Jesus sa kanyang malagad na siya at ang amang Diyos ay iisa. So nga po, nung dumating ang anak ng Diyos sa sanlibutan na si Jesus, inimbitan po niya ang lahat na lumapit po sa kanya.
At lahat ng tao ay kasama po dito. Tayong lahat ay imbitado. Hindi malaga kung sino ka o ano man yung pinanggalingan mo, saan ka man nanggaling, anong nagawa mo, tinatawag tayong lahat ni Jesus. So sabi po niya, Matthew 11 verse 20 to 30, "Come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." So sabi niya, come to me, learn from me, mag-aral ka, matuto ka sa akin. Sabi niya, kilalanin mo ako. So gusto niyang ah, makilala po natin siya. Gusto niyang magpahinga po tayo sa kanya at ibigay ang lahat ng ating pong mga alalahanin. At ito nga ang pangako po niya sa lahat ng lumalapit, may kapahingahan sa ating pong kaluluwa. So, gusto po ng Diyos na mapalapit tayo, makilala natin siya, at magtiwala sa Kanya. So, habang nakikilala po natin siya, nakikilala din po natin ang Ama. So, habang nakikilala po natin si Kristo, lalo pong nakikilala po natin ang Amang nasa langit. So, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng malapit na ugnayan o relasyon sa Kanya. Kaya nga, kailangang makilala natin siya ng lubos, mabuti, para lalago po ang kaalaman po natin sa Kanya. At dahil nga mahal niya po tayo at gusto niyang magkaroon ng malapit na relasyon po sa Kanya, tayong lahat ay nilikha niya para makilala siya at hindi tayo kailanman ito po yung katotohanan, hindi po tayo kailanman magiging ganap o masasatisfy kung wala siya o malayo tayo sa Kanya. So, gusto niyang magkaroon tayo ng malapit na ugnayan po sa Kanya. That is the intimacy with God. Ang makilala ang Diyos, ang pinakadakila, pinakakahanga-hanga, at pinakamasayang bagay na maaari pong mangyari sa buhay po natin. Dito po sa Matthew chapter 13 verse 44 to 46, so inahayag po dito ni Jesus ang kahalagahan ng pagkakilala sa Diyos. Ito po yung mga parables o mga talinghaga na po ng hidden treasure at yung pong great pearl, no, pearl of great price. No, so ang ibig pong sabihin ng mga talinghaga ito, talinghaga po na ito, na ang Diyos ang nakatagong kayamanan sa gitna ng bukid at yung mamahaling perlas. At bawat makakasumpong o makakahanap po nito ay bibigyan po niya ito ng kahalagahan. So wala nang hihigit pa kung makilala natin siya, mas mahalaga pa sa lahat ng bagay na pwedeng ibigay o ialok ng mundo. So nais ng Diyos na lahat tayo ay makakilala sa Kanya at makikilala lang natin siya sa pamamagitan ng panalangin, pakikinig at pagbabasa ng Kanyang mga salita. So gusto niya at handa siyang ipaalam o ipahayag sa iyo kung sino siya. At pinakaimportante po sa lahat, gusto ng Diyos na tayo mismo ay magnanais na makapiling siya kaysa sa higit na gusto niyang makapiling po tayo. So, knowing God is what matters most. So, knowing God is what matters most. Magandang hapon po sa inyo.